the idea or the message na gustong i-communicate ng author ng Hebrew sa mga unang listener, no, ay yung patungkol sa pangangailangan na mamuhay sila sa pananampalataya. Because last Sunday yung sinabi ng ating huling message about sa kagustuhan ng Panginoon. Sabi sa may Hebrews chapter 10 verse 38, "But my righteous one shall live by faith." So the author of the Hebrews, in delivering this chapter 11, gusto niya na maintindihan ng mga Hebrew believers ang kagustuhan ng Panginoon sa kanila. Ang gusto ng Panginoon sa kanila is they live by faith. Pero anong ibig sabihin ng living by faith? Anong ibig sabihin? Paano natin masasabi na ako po'y namumuhay sa pananampalataya? At nabasa natin kanina that living by faith means confident ka na nagtitiwala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon sa kabila ng mga challenges sa buhay pananampalataya. Sa kabila ng mga walang kasiguraduhan. Yun ang ibig sabihin ng living by faith. Kahit na hindi maganda yung nangyari, kahit hindi mo alam yung mangyayari, you will still trust and obey God kasi yun ang kagustuhan ng Panginoon na ginamit niya namang example yung buhay ng ibang manampalataya. No, makita niyo yan from verse 4 hanggang sa may last verse, ginamit niya yung mga buhay ng manampalataya na ganito ang ibig sabihin na mamuhay sa pananampalataya. I don't know sa inyo na nakasubaybay ng series natin sa Hebrews, nakita natin that Hebrews chapter 1 to 10 ang ginagawa ng author. Anong ginagawa ng author? Yung nagsulat ang Hebrews, idinidisplay niya si Jesus Christ na superior, mas makapangyarihan, mas mahalaga, mas mataas kaysa sa anumang bagay na pinapahalagahan ng mga Jewish people sa kanilang Jewish religion. Sabi niya si Jesus Christ ay mas mataas, mas mahalaga, mas makapangyarihan, at mas mapagkakatiwalaan. Because He's perfect and He will never fail. And the same message apply up to now. Sabi ni Bro Gian, ngayong Sunday ay sineselebrate ang holiday ng Immaculate Conception. I don't know kung ano yung mga message ngayon, but for sure may kinalaman doon. At sometimes, ginagawa ng ilan na dahil sa katuruan ng Immaculate Conception, na itataas si Mary kay Christ. Si Mary ay kahangahangang babae. Si Mary ay dapat tularan sa pagsunod niya kay Kristo at pagtitiwala niya sa Diyos. Pero hindi dapat siya itinataas na kapantay ni Kristo. Kasi yung tinuturo sa atin ng Bible, wala nang mas tataas pa kay Kristo. At wala nang mas makapangyarihan sa Kanya na karapat-dapat ng pagsamba. Nakita natin nung simula pa lang na si Jesus Christ ang finality ng revelation ng Diyos. Ibig sabihin, wala nang susunod na revelasyon. Wala nang mas higit pang balita kundi kay Kristo. At siya yung pag-asa ng bagong creation. Every one of us, yung mga scientists, yung mga mayayaman, pinopondohan nila yung mga research outer space. Nagbibigay sila ng mga billion na dolyar para mapondohan yung pag-aaral kung pwede bang manirahan sa ibang planeta. Because they're hoping for a better place. Kasi alam nila na daw na ang mundo ay pasira na. Alam niyo yun, kapatid, sa pag-aaral natin, the world is going warm and pa-destroy siya dahil din sa kagagawan ng tao. So naghahanap sila ng mas magandang planeta, mas magandang isla na kung saan makakapamuhay sila. But the Bible tells us na ang tanging pag-asa para sa mas magandang lugar, mas magandang tahanan, mas magandang mundo ay walang iba kundi si Kristo. Siya magdadala nito. Gaya ng pag-lead ni Moses sa mga Israelita papunta sa mas magandang bansa, sa Promised Land, si Jesus Christ ay nililid niya ang kanyang mga manampalataya para sa mas magandang bayan. At sumunod tayo kay Jesus Christ, gaya ng pagsunod ng mga Israelita kay Moses. At the same time, pinakita rin ng writer ng Hebrew na si Jesus Christ ay mas mataas sa sino mang pari. Kasi may mga pari sila noon. May mga pari silang sinusunod, may mga pari silang nirespeto, of course, may mga pari silang nagre-represent sa kanila sa Diyos. Pero yung mga pari na yun, namatay lahat sila at hindi na muling nabuhay. Pero si Jesus Christ, namatay siya para mag-alay ng kanyang buhay
ngunit siya ay hindi natiling patay kundi muli na buhay. So mas mataas siya. Si Jesus Christ ay makapangyarihan, mataas, supreme. Pero mga kapatid, katotohanan yon, tapos na yon. Ang tanong ngayon, sapat na ba para sa isang tao na malaman yung mga bagay na yon? Sapat na kaya? Of course, the writer of the Hebrews tells us no. Hindi sapat na malaman lang ng tao yon. Kasi ang mga katotohanan yon may dinidemand. Nagdedemand siya ng response. Katotohanan, meron kang dapat response. At ang response na sinasabi sa atin ng nagsulat ng letter ng Hebrews in chapter 11 ay you live by faith. Ito yung katotohanan. At ang response mo bilang nakakaalam ng mga katotohanan ito ay mamuhay ka ng may pananampalataya. Kasi alam niyo mga kapatid, marami ngayon, especially ngayon Christmas, alam natin ang sineselebrate ay hindi si Santa Claus, kundi si Jesus. Si Jesus Christ ang sineselebrate. At marami tao ngayon na nagpa-profess na sila inanampalataya kay Jesus, na naniniwala na si Jesus Christ talaga ay Diyos na nagkatawang tao. Meron yung mga hindi naniniwala. Ay mga INC, yung mga Mormons at yung mga saksi ni Jehovah, hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. But the Bible tells us that Jesus Christ is God, man. Naniniwala ang mga Kristiyano to na si Jesus Christ ay in control. Naniniwala sila na si Jesus Christ ay perpekto at kailanman hindi nagkasala at yung kanyang sakripisyong ginawa ay sapat na para ang bawat isang mananampalataya kay Kristo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero yung mga taong professing believers kay Jesus Christ, ang kanilang paniniwala, it's all on the mind. Hanggang dito lang, alam lang nila na si Jesus Christ ay ganito, ganito, at ito yung sinasabi ng Bible, at hindi ito naisa sa puso. Yun yung karamihan ngayon. Alam lang nila, pero hindi sinasa puso. Pero ang isang tunay na Kristiyano, according sa Biblia, ay isang tao na hindi niya lang nalalaman itong mga ito. Patayin ko na lang para marinig yung boses ko. Sinetap na namin yan kahapon pero ganyan. Kailangan ko yung may-ari pa. Siya mas nakakalam. Pero narinig mo, okay lang. Si Jesus, ang sabi ng Bible sa atin, na ang isang Kristiyano ay isang tao na hindi lang nakakaalam ng mga bagay na ito. Siya rin ay isang tao na namumuhay ayon sa mga bagay na ito. Hindi niya lang nalaman, kundi namumuhay siya. Alam niyo yung word na faith? Yung pangalawang word sa may chapter 11. Now, faith, yung word na yon 23 times na binanggit. Sa chapter 11, binasa nyo kanina. 23 times na binanggit sa chapter 11 lang. Tapos sa buong Hebrew, itong buong librong ito, Hebreo, 31 times naman siya na binanggit. Ang dami, 31 times. Ilang chapter lang ba ang Hebrew? 13 chapters. Pero 31 times na binanggit yung word na faith. So napaka-central sa katuruan ng Hebrew, yung letter to the Hebrews, yung pananampalataya. It's very important. Di ba sa mga nag-aaral, lahat para tayo nag-aaral. O ng mga nag-aaral, yung ibang graduate na. Pag paulit-ulit na binanggit ng teacher yung isang salita, i-take note mo yun. Huwag mong kakalimutan yun kasi lalabas yun sa quiz o sa exam. Ganon din dito mga kapatid. Pag pinaulit-ulit na binabanggit ng isang nagsulat, ang word na yan, bigyan mo ng atensyon. At sinasabi yan, faith is mentioned as means, ito yung kaparaanan through which men, ilang mga taong binanggit dyan, ang daming pangalan, Abraham, Noah, Abel and Cain. Tapos binanggit din sila Jephthah, si Samson. Daming binanggit ng mga pangalan dyan. Ang sabi ng writer ng Hebrews, itong mga taong to na kilala, itong mga taong to na merong ginawa na pagkaganda at malaki yung impact ng kanilang ginawa, nagawa nila yung mga bagay na yon dahil sa pananampalataya. Dahil sa faith. Anong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na hindi dahil sa kakayahan mo, may skill ka, na hindi dahil sa katalinuhan mo, sa intellect mo, o hindi dahil sa pagsusumikap mo. But,
It's what you believe that will determine kung ano ang iyong pinaniniwalaan ang magdedetermine kung ikaw ay magiging matagumpay or kung ikaw ay babagsak. It's what you believe that will determine if you will make it, if you will be successful in the Christian life, or kung ikaw ay magkakaroon sa impact ng buhay ng iba. Faith is the great determining factor. Is a determining factor kung ikaw ay magiging successful sa buhay mananampalataya at kung ikaw ay magkakaroon sa impact sa buhay ng iba. Now, ang tanong nyo ngayon dapat sa akin, o sa tanongin natin dapat sa Bible, ibig sabihin ba nun, hindi na dapat tayo magtrabaho ng masipag? Ibig sabihin ba nun, hindi na dapat tayo mag-aral para tayo magkaroon ng bagong kakayahan, bagong skills? Ibig sabihin ba nun, hindi na ba dapat tayo magbasa at mag-makeup sa pananampalataya? Or kung gusto nyo maging mayaman naman, ibig sabihin ba nun, hindi na dapat ako magtrabaho or magnegosyo para maging milyonaryo or bilyonaryo? Hindi ba yun ang gusto ng Panginoon? I don't know. Sa iba siguro gusto ng Panginoon, hindi para sa lahat ang pagyaman, no? Pero sa ilan, inaalaw ng Panginoon. Ibig sabihin ba nun, hindi ako dapat mag-build ng connection sa iba, sa people in authority, especially sa mga tao sa government? Hindi dapat tayo makipag-connect sa kanila? Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng author ng Bible ay ganito. Makipag-connect ka, if possible, sa mga people in authorities. Magtrabaho ka, mag-aral ka ng bagong skills. But, may you never assume or conclude na kung ikaw ay magsasucess sa Christian life or kung ikaw ay mayroong impact sa buhay ng iba at sila manampalataya, don't ever assume na ito'y dahil sa mga kakayahan mo, sa katalinuhan mo, or sa success sa mga connection mo dahil kilala mo si mayor, kilala mo si colonel, may connection ka sa mga tao. May it never be. Sinasabi ng Bible, in the end, ang dapat dahilan kung bakit nagawa yung mga bagay na yon ay dahil sa pananampalataya. Faith. It's not connection, it's not skills. Though yung mga bagay na ito ay mahalaga, pero hindi sila yung determining factor to be successful in the Christian life. It's faith. Now, ang tanong nyo dapat, so anong nga ibig sabihin ng faith? Kung ganun kahalaga ang pananampalataya, kung yun pala yung determining factor kung ako yung magsasucess or kung ako yung magkakaroon ng impact sa buhay ng iba, ano ang faith? Binanggit sa atin ng verse 1 hanggang verse 3 kung ano yung faith. Sinabi diyan, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Ito daw yung kasiguraduhan ng mga bagay na ating inaasam-asam, pero hindi pa nakikita. Bagay na hindi nakikita, pero iyong inaasam-asam. Ang sinasabi sa atin ng nagsulat ng writer to the Hebrew, na ang pananampalataya sa kasalukuyang panahon ay ang mata ng isang Kristiyano, ang mata ng isang Kristiyano na ginagamit niya para makita ang hinaharap. Alam niyo ba kung anong hinaharap? Alam niyo ba kung anong nag-aantay sa 2025? Or, December 9? Alam niyo ba kung anong nag-aantay sa 2026? In the next 10 years? We don't know. Pero ang mga manampalataya, they don't know, alam din nila, mga Kristiyano, hindi din nila alam kung ano yung nag-aantay, pero meron silang mga mata na nakakikita sa kung anong nag-aantay. Walang iba kundi ang kanilang Panginoong Diyos na tagapagligtas. So kung ano man yung mangyari doon, sa hinaharap, meron silang nakikita na Diyos na nagligtas sa kanila, na siyang may kontrol ng lahat ng bagay kaya hindi sila natakot. Sinasabi din sa atin ng ito yung assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sinasabi din sa atin ng author ng Hebrew na ang pananampalataya ang siyang kamay na ginagamit ng isang believer upang panghawakan
at tayuan yung mga pangako ng Diyos. Ayun ang pananampalataya. So ang faith sa buhay ng isang believer, ang siyang kaparaanan. Listen carefully Yung mga mangyayari yung mga nag-aantay na mangyayari in the future, they don't know. We don't know. People around us, hindi man Kristiyano, hindi rin nila alam. Meron tayong mga plano para sa future, pero hindi natin talaga alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pero ang isang taong merong pananampalataya, siya yung nagiging dahilan. Listen carefully. Siya yung nagiging dahilan para yung mga taong walang pananampalataya ay malaman nila na merong nangyari in the past, merong kasalukuyang nangyayari at merong mangyayari. Bakit yung mga taong to, mga Kristiyano kung tawagin, kumakanta ng mga kantang gaya ng mga kinanta natin kanina patungkol sa Diyos, kumakanta ng mga kantang hango sa Biblia, anong meron sa kanila? They have faith. Bakit they have faith? Because something happened in the past. Something happened. At nakita natin kung ano nangyari in the past. Walang iba kundi yung from Old Testament to Jesus Christ, merong nangyari. Ang Diyos, gumawa siya ng kaparaanan ng kaligtasan mula Old Testament hanggang kay Jesus Christ. At mayroong kasalukuyang nangyayari. Nakikita ng mga taong walang pananampalataya sa buhay ng mga mananampalataya na merong kasalukuyang nangyayari. They might not be able to explain it fully, pero merong nangyayari. That is, merong binabago ang Diyos sa kanila. Something's going on. Obviously. At itong mga taong to, kung sa nabasa natin kanina, it is as if they are living for the future. Namumuhay sila na para bang may mangyayari pa sa hinaharap. Namumuhay sila na para bang yung mangyayari sa hinaharap mas mahalaga kaysa sa nangyayari sa kasalukuyan. And true, ito ay ang faith ang naging visible manifestation both sa mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya that something has happened, something is happening, and something will happen. And the believers live on that. That's faith. So may mga taong nagsasabing may faith sila, pero wala sila nito. Peke yung faith nila. Genuine faith believes sa nangyari in the past, patuloy na nangyayari at mangyayari. Mga kapatid, dapat nyo malaman ng pananampalataya, hindi gaya ng sinasabi ng iba na ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi mo kayang hindi mo kayang patotohanan. Contrary, ang Christian faith is something that you can prove. Historically, you can prove the Christian faith. Totoong merong Kristo, totoong merong nagngangalang Jesus na namatay, pinatay ng mga Roman soldiers, na pinanganak sa Nazareth, totoo yon. Totoo yung mga sila Abraham, totoo sila Isaac, Jacob, totoong lahat ng mga yon. So you can prove historically. But at the same time, we can prove also by faith na merong Diyos. The Bible tells us by natural order. Siyempre, yung mga kuno scientists, sabi nila na walang gumawa sa lahat ng bagay, pero alam natin, tumingin ka pa lang sa paligid, maayos yung pagkagawa, photosynthesis, ecosystem, yung relationship ng mga chemicals and atoms, I believe, pinag-aralan nyo naman na yun, no? Lahat may order talaga. May tamang pagkakaayos. And the only thing na sinasabi sa atin noon, merong gumawa sa lahat ng bagay na yon. And we believe that. So hindi siya haka-haka lang. Something that can be proven. So pag next time, kasi may mga na-encounter na kami na gano'n, na pag sinabi nila, yung mga may faith, yung mga naniniwala sa religion ay faith, yan mga taong yan naniniwala sa mga hindi kayang patotohanan. No. The Christian faith is something that we can prove historically, naturally, and at the same time, above all, through the scripture, through the Bible. Pero may mga bagay-bagay pa na hindi pa nangyayari. At yun yung dahilan kung bakit yung writer ng Hebrew ang nagsulat na kailangan niyong mamuhay ng may pananampalataya. Kasi may nangyari na, may patuloy na nangyari, may bagay pa na mangyayari at kailangan niyong magpatuloy sa kung paano kayo nagsimula. By faith.
Para mapasa inyo yon, para ma-experience nyo yung future na nag-aantay sa inyo, kailangan nyo magpatuloy kung paano kayo nagsimula. That is by faith. Alam nyo ang pananampalataya, mga kapatid? Ito yung action ng isang tao na hindi nagpapanik. Ito yung action ng isang tao na hindi nagpapanik. Because the believers, ang isang mananampalataya, ay sigurado ang isang mananampalataya ng everything is secured. Everything is secured. It may not be secured sa standard ng mundo, but for the believer, having understand kung sino si Jesus Christ, kung anong ginagawa ni Jesus Christ, at kung ano yung patuloy na ginagawa ni Jesus Christ bilang kanyang tagapamagitan, bilang kanyang mediator, siya ay at peace. Faith is also a refusal to feel guilty. Alam ko may mga nagawa kong kasalanan in the past na nakakahiya. Something I'm not even proud to say. I'm ashamed na nagawa ko sila. But I refuse to be guilty because in the past, Jesus Christ has died so that I will no longer feel guilty because the Bible says na yung kamatayan niya ang kabayaran sa aking mga kasalanan. I refuse to feel guilty. I am a sinner, I know, but I'm not guilty anymore. I'm forgiven, I'm made righteous by faith kay Kristo. Faith is a refusal to mask. Magmaskara ka, magkunwari ka. It's a refusal to mask at the present because of the perfect and ongoing priestly work of Christ. Because ang sinasabi ng isang Kristiyano, sinasabi ng isang tao mananampalataya, it's no longer what I do that defines me. It's no longer my grade that defines me. Mahalaga mag-aaral ha. Huwag niyo sabihin hindi kayo na mag-aaral kasi okay na ako kay Kristo, hindi na mahalaga kung bagsak ako. No! But what we are saying here, hindi ka mag-aaral para magkaroon ka ng identity because it's already done. In Christ, your identity is finished. Ang mahalaga ay hindi ko ano yung ginagawa, kundi ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo. So you don't need to be magkunwari. You don't need to gain things in order to add to your value because the only value that the Christian or that the first individual who live by faith na meron siya at sapat na yon ay walang iba kundi si Kristo. Faith is a refusal to be anxious about the future. Napakadaling sabihin, no? Pero thinking about 2025, bro, Gian, mag-aasawa ka na. I don't know how you feel. Siguro excited ka. Excited ka na, ikakasal ka na. But something maisip mo, anong susunod? Kayo na mga kapatid na yung mga parents natin ay tumatanda na, nakakaramdam ng mga sakit sa kanilang katawan, ano yung susunod? We don't know. We don't know what's next. But because of faith, we refuse to be anxious about the future because of the better promises of God. Mga pangakong Panginoon. In faith, ang pananampalataya, pinanghawakan niya yung mga pangakong yun. Kaya hindi siya, anxious? Tagalog. Hindi siya mangangamba. Because he knows his Father, his Savior, Jesus Christ, is in control. That's faith. Yun ang faith. The question is, do you have faith? Do you have faith? Now, yung author, yung nagsulat ng Hebreo, ay binibigyan tayo ng mga visible manifestation din of faith. Paano makikita sa buhay ng mga isang mananampalataya ang faith? Ano yung mga visible manifestation ng faith sa buhay ng isang mananampalataya? Through which, challenge niya yung mga original readers ng Hebreo na dahil ito ang sinyales na meron kang mananampalataya o pananampalataya, dapat na mamuhay kayo sa pamaraang ganito. Makita natin yan sa may verse 4 to 7. You look at it. Simula kay Abel hanggang kay Noah. Na makikita natin dyan, ang totoong pananampalataya, sumasamba. Ang totoong pananampalataya, sumasamba. Ano yung pagsamba? Worship, pagsamba, at ay yung action ng isang individual na pagpapakita ng reverence and adoration.
nire-revere mo, nire-respeto mo. Tinataas mo siya, nilalagay mo siya sa lugar na dapat nandun siya. So true faith, worship. Sumasamba ang totoong pananampalataya. Pero hindi lang anong klaseng basta-basta pagsamba. Because ang totoong pananampalataya na sumasamba ay sumasamba ng the best. He worships the best. Makita natin yan sa buhay ni Abel. Sabi diyan, verse 4, by faith, sa pamagitan ng pananampalataya, Abel offered o sumamba siya, nag-worship siya. Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. Kung alam niyo yung kwento ng Cain at Abel, yung anak ni Adan at Eva, pinatay ni Cain si Abel dahil sa inggit. Dahil na tinanggap ng Diyos yung offer ni Abel. Ano bang meron sa offer ni Abel? You can see the story in Genesis chapter 4 verse 4 to 8. Pwede nyo tignan yan pag uwi nyo na, no? Genesis chapter 4 verse 4 to 8. Pero makikita nyo kasi dyan na si Cain, nung mag-o-offer siya sa Panginoon, dinala niya yung bunga ng kanyang labor, yung kanyang sakahan. Pero si Abel, ito yung ginawa ni Abel. Nung siya'y sumamba sa Panginoon dahil siya'y nag-aalaga ng hayop, dinala niya yung the best. The Bible tells us in Genesis chapter 4 that he brought the first, yung first and fat portions. Yung first and fat portions. That's why if you go back to the Old Testament, very familiar yung mga Hebrew readers kasi, no, kaya you don't need to mention about the first and fat portion ng alay ni Abel. In the Old Testament, especially in Deuteronomy, ang utos ng Panginoon, kapag ialay nyo sa akin yung first harvest, ihandog nyo sa akin ang yung first sons, ang unang yung mga anak, ihandog nyo sa akin yung first na inyong mga hayop, and the best, at yun yung ginawa ni Abel. So true faith, like Abel, or genuine faith like Abel, offers the worship that's the best. Are you giving your best to God? Are you giving Him your all? Huwag tayong maging kagaya ni Cain, but Abel, if you are to live by faith. The Bible also tells us, yung patungkol kay Noah naman. Si Noah in verse 6, sabi yan, in verse 7 pala. Nilagtawag ko in verse 5 and 6, and we'll go back to that later. Si Noah, by faith, sabi, being warned by God concerning the event as yet unseen. Never pang umulan ng mga panahong yun. Ngayon, nakaranas tayo ng ulan, no? Never pa rin bumaha. Ang sabi ng kwento ng Bible, dinidiligan ng Panginoon ang mga halaman sa pamagitan ng mga aquifers, yung mga tubig galing sa ilalim ng lupa. Ganon ang paraan ng pagdilig ng Panginoon. So that time, nagsabi ang Panginoon na Noah, gumawa ka ng malaking arko, malaking bangka, kasi babahiin ko ang sanlibutan dahil sa kanilang kasalanan. I will judge the world. Kaya kung isipin mo, paano babahiin? Paano mo babahiin na walang ulan? Walang ulan, hindi pa bumaha, sa parang kahibangan na sumunod si Noah. Pero the Bible tells us na by faith, at yung faith niya nag-result sa kanya ng verse 7, in reverent fear. Again, worship. In reverent fear, si Noah, ginawa niya yung pinag-uutos sa kanya. So, genuine faith, worship. Then verse 5, sinasabi sa atin, yung patungkol kay Enoch, and komentary niya yung verse 6, na kung wala kang pananampalataya, you cannot worship God. You cannot please Him. So you want to please God? You want to please God? Gusto mong malugod ang Panginoon sa iyo? Lumapit ka sa Kanya ng may pananampalataya. Pananampalataya na siya nag-exist, siya totoo, at nire-reward niya ang mga taong lumalapit sa Kanya. That's faith. Faith, worship. And I think it's not so safe to assume, but it is good to assume then na kayo may pananampalataya.
You will never come here kung wala kayong pananampalataya. And you want to know more, you want to worship God. It's faith, true faith, worship. Pangalawa, makikita natin sa kwento ng totoong pananampalataya sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Makita niyo dyan yung kwento ni Abraham. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out at a place that he was to receive as an inheritance. Alam niyo yung kanito mga kapatid, yung kaibahan nito ngayon sa panahon natin. Sa panahon natin, pwede mo nang i-search yung isang lugar. Di ba? Pwede mo i-search ano yung kamusta yung ekonomiya nila, ano yung pwede maging trabaho doon, ano yung mga pasyalan doon sa lugar na yon. Pero noong unang panahon, hindi mo pwedeng ma-search. Hindi malaman ni Abraham kung ano yung nag-aantay sa kanya. Ang tanging alam niya ay yung nangako sa kanya. May pangako sa kanya kay Abraham. Yun lang yung alam niya. Wala siyang busy, hindi niya nakikita kung ano yung nag-aantay, kung ano yung lugar, kung ano yung bansa, kung anong klaseng lupa, kung sino yung mga kapitbahay niya doon sa lugar na yon. Pero dahil si Abraham, may nangako sa kanya at yung nangako sa kanya ang Diyos, may pinag-utos sa kanya. Dahil sa pananampalataya, sabi ng ating teksto, si Abraham ay sumunod. So medyo may pagkakamukha yung ginawa ni Noah at ni Abraham. Sabi ng kwento natin kanina na si Noah ay sumunod kahit hindi pa nakikita yung bagay na mangyayari. Kasi wala pang nangyaring ganun. Pero sumunod siya. And then Abraham din. May pangako sa kanya. At yung pangako nyon, may kaakibat na pagsunod. Si Abraham ay sumunod. That's faith. Faith, believing on something that's promised on the future right now in the context of chapter 11, no? Looking in the future, may pangako sa kanila. Ang tawag ni John Piper doon, the future grace. Future grace sustain the present walk of the Christian. Looking at the future, looking at what God has promised, hindi yung future ng mundo kung magkakaroon ng bakbakan sa Middle East, tapos may umiinit, yun na yung balita na umiinit yung tension sa West Philippine Sea. There's the Australian Navy, Japanese Navy, British Navy, US Navy, nandyan sila. Anong nag-aantay? We don't know. Tayo yung magiging battleground ang Pilipinas. That's not the future na sinasabi ng teksto. The future na nag-aantay yung pangako ng Panginoon. That's the future grace. Sabi ng Bible, kapag nakatingin tayo doon, like Noah, like Abraham, will be the only reasonable na expectation sa atin ay sumunod. Faith ay pagsunod. Hindi yung pagsunod ang nagmamatter, it's the faith that results into obedience. So lagi natin sinasabi na we are saved by faith, not by works. But it's obvious that genuine faith obeys what God's command. There's a story ni Pastor Arnel Tan, yung pastor ng Davao Chinese Baptist Church, when he was invited to speak sa church ni Pacquiao. Sa church ni Pacquiao, in-invite siya ng pastor doon. Pastor, can you speak sa aming church? May event kami, ganito. Sabi ni Pastor Arnel, bago siya nag-yes, pinag-isipan niya. Pinag-pray niya. And, based sa kanyang pag-meditate at pag-pray, meron siyang conviction. Mayroong pinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Wala sa Bible, but in his heart, God is commanding him to do something. To say, yes, magpipreach ako sa church ninyo provided you will not give me a love gift. Yun daw ang conviction ng Panginoon sa kanya. Okay, Pastor, I will say yes. I will speak at your church, Pacquiao's church in Jensan, kasi taga Davao. Provided, make sure, i-promise mo yun na hindi kayo magbibigay ng love gift. So, okay po. Nagpunta si Pastor Arnel, nag-speak siya sa church, and then pagkatapos siya nag-speak, na-bless sila. Na-bless, na-convict, na-encourage, and then, sinabi ulit yung pastor, Pastor, gusto po ni Senator Manny na ibigay sa inyo yung love gift. Pinag-usapan natin yan. No. The conviction that God has been putting in my heart, God is calling me to say no. Okay. Tapos, pinalitan ni Pastor doon kay Manny Pacquiao. Ibigay mo pa rin kasi kailangan yan. And then sabi niya, no pa rin. Nag-obey pa rin si Pastor Arnel. And then later on, I think after, dun sa kwento niya, after weeks or months,
nag-usap ulit siya ng pastor, Pastor, ba't di mo tinanggap yung bigay ni yung yung love gift namin sa iyo? Kasi yung binibigay ng Panginoon sa akin na conviction. But later on, nalaman niya daw ng love gift dun sa church ay hindi bumababa ng 100,000. Kapag nag-speak ka sa church si Manny Pacquiao, sabi ni Pastor Arnel, ano bang ginawa ko? Bakit hindi ko tinanggap? Sabi niya. Pero alam niyo mga kapatid, that moment, si Senator Manny Pacquiao daw ay nagbago yung perspective. Na first time in history na merong tumanggap ng love gift. Merong tumanggi ng love gift niya. Ay na-amaze siya. At na-amaze siya kay Pastor Arnel. Yung mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon, pagdating sa pagpipili ng asawa, what course to take sa inyo, magka-college, pagdating sa, of course, merong obvious na pag mag-asawa ka, Kristiyano. Obvious yun. Pero kung sinong tao yun, anong pangalan niya, taga saan, wala sa Bible. But the Bible tells us, when you let the Word of God renew you, in your mind, your heart, you know God's will. And when in your heart, God is saying, you know. Don't watch that. Huwag mong pakinggan yan. Huwag kang makipagrelasyon dyan. Huwag mong panoorin yan. Huwag mong tanggapin yan, yung offer na yan. Kahit mukhang maganda, hindi naman directly against sa Bible. Gaya kay Pastor Arnel, sinasabi lang ng Bible that the worker deserve his wages. Biblical yun. But at that point, in his heart, God is saying to him, no, don't accept. Sumunod siya. And that's faith. Faith, obey, kung ano yung conviction na binibigay ng Panginoon based on the text, and as the Lord change you in making decisions sa pang-araw-araw na buhay. You obey that. Do not compromise. That's how you show your faith. And at the same time, to drink. Marami pang example na binigay ang Panginoon, no, sa atin patungkol sa pagsunod sa kanyang kalooban. Si Abraham, when he was tested, still obeyed. Imagine that, may pangako nga ang Panginoon sa kanya. May pangako ng Panginoon sa kanya that through Isaac, yung kanyang pangako kay Abraham ay mangyayari. But God commanded Abraham, na Abraham, i-offer mo sa akin ngayon ang iyong anak na si Isaac. Kung ikaw si Abraham, unico iho, nag-iisang anak, at sabi ng Panginoon, sa pamagitan ni Isaac, tutupadin niya yung pangako niya sa iyo. I-offer mo ba sa Isaac? But Abraham obeyed. Sinunod niya pa rin yung pinag-uutos ng Panginoon. And the Bible tells us, mga kapatid, na ang gusto ng Panginoon sa iyo ay huwag mong ilagay yung pagtitiwala mo sa anak mo or sa binigay niya sa iyo, kundi sa kanya mismo. God will fulfill His promises. God will fulfill yung mga pangako niya sa iyo, hindi dahil sa mga binigay niya sa iyo, kundi dahil siya ay siya. God doesn't want you to depend sa kanyang mga binibigay na material promises, but He wants you to depend on Himself. Kasi posible kay Abraham na okay na to. Tutupadin na ng Panginoon yung pangako niya sa akin because of Abraham. And he will become so protective kay Isaac. Lahat ng kagustuhan ni Isaac, ibibigay niya. Lahat ng mag-i-endanger kay Isaac, talagang maging overprotective na father siya. Because si Isaac na yung maging katuparan ng pangako ng Diyos. And the Lord doesn't want that to happen. He wants Abraham's trust to be on him alone at not kay Isaac. Abraham obeyed. And the Bible tells us both Abraham and Noah was commended as righteous because of their faith. Nagpapatuloy ang pananampalataya. Hindi siya nagpapatuloy sa pagsunod ang pananampalataya. Hindi sumusuko, hindi natitinag. And there are another thing that we can see in this story, ay ang totoong pananampalataya ay nagpapatuloy sa pagtitiwala.
o nagpapatuloy sa pag-hope, sa pag-asa. Faith never loses hope. In verse 23, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict, my threat. But they saw Moses has a future. Hindi nila pinatay si Moses o hindi nila isinuko si Moses sa government ng Egypt, kundi ikinip nila because they know they are hoping in God that Moses has a future. At the same time, si Moses having seen nakita niya na may darating na tagapagligtas. In verse 26, he considered the reproach of Christ. Makita niyo mga kapatid? Wala pa si Jesus Christ ng mga panahon yon. Wala pang Kristo. Hindi pa siya pinapanganak. But Moses, by faith, looking at the future, merong darating na Mesaya, merong tagapagligtas, ay hindi siya nagpatinag sa mga tukso ng kasalukuyang panahon. Si Moses nagpatuloy sa pag-asa, si Moses ay nagpatuloy sa paniniwala. Again, it mentioned there in verse 27 that by faith, he left Egypt because meron siyang hope, not being afraid of the anger of king, for he endured as seeing him who is invisible. Si Moses ay nagpatuloy sa pag-asa na kahit bang parang yung mga pangyayari nyon ay parang hilarious o kahibangan ang pagtitiwala, ang pag-asa that time. Moses, ang ganda ng buhay mo sa Egypt. Ang ganda ng posisyon mo bilang bilang adopted son ng prinsesa. You're therefore the adopted brother of the king, of the Pharaoh. You have a very nice house, very nice position, very nice education. Educated siya sa educational system ng Egypt. Yun ang parang Oxford at Cambridge ng mga Cambridge yung unang panahon. He was educated there. Pero dahil meron siyang inaasahan sa hinaharap, hindi niya pinagpaliti yun. He persevered in hoping even to the point of being threatened, even to the point of iiwanan niya yung kanyang magandang buhay at the present time because of this hope. Moses continued to hope. Even yung pag-asa na they will cross the dry land, yung Egypt pula nito, namatay sila, verse 30, yung hope in Jericho ay mababroken down and they will conquer Jericho, yung mga Israelites, they have hope. They continued for how many days? 7 days. If God will reveal verbally sa atin, imagine that, if God will reveal verbally that Santiago City or Isabela will be yours, provided you do a marathon, Isabela loop for 7 days, walking. Siguro yung una pwede naman, pero mga ilang araw na paglalakad. But people, you see people, because of the promise that God will give them Jericho, because of that hope that Jericho will be ours, God has given us this, itong pangakong to. Let's walk for 7 days. They persevered in walking because of hope. Kapatid. True faith perseveres. That's why we tell, sinasabi natin sa tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at yung last, ang isang patunay na isa kang tunay na niligtas, ang patunay na ikaw ay isang Kristiyano, ay yung pananampalataya mo nagpapatuloy. Nanampalataya ka ngayon, you are 25 years old, 16 years old, 14 years old. Ang patunay na genuine yung faith mo is that by 30 years old, by 60 years old, if you are alive, buhay ka pa by that time, meron ka pa rin pananampalataya kay Kristo. That's genuine faith. But for those who have said na nampalataya sila nung una pero hindi na ngayon, that's fake faith. Because genuine faith perseveres. In verse 32 to 40, sinasabi sa atin dyan na ang totoong paniniwala, listen carefully, ang totoong, and this may be a warning but at the same time, an assurance for you guys, ang totoong pananampalataya may suffer, posibleng maghirap, posibleng mag-struggle, but true faith will overcome. True faith will overcome the challenges that will go on na makakaharap niya sa kanyang buhay.
At makita natin yan again sa story after story of people in verse 32 and verse 33. These are people na naka-experience ng persecution. Sabi, naka-experience ng espada. Hinabol sila ng armas. Yung iba, naging mahina. Yung iba, naging pinatay. Yung iba ay binato. Yung iba ay kinulong. Yung iba ay hinati sa dalawa. Yung unang panahon, si Isaiah, according to history, ay hinati sa gitna. Nilagari siya. Here. But, yung kanyang pananampalataya ay nagpatuloy sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagpatay, sa kabila ng kawalang makain, sa kabila ng death threat, sa kabila ng mga pangyayari ng mga panahong yon. They continued in faith, and their faith overcome. You know ang dahilan kung bakit nag-overcome yung faith nila? Because the Bible tells us that they're looking for something better. They're looking for something better. That is the resurrection, muling pagkabuhay. That is the better life na prinamis ng Panginoon. That is the better country, better house, better family, better everything. Bagay na wala ng kasalanan, wala ng paghihirap, wala ng sakit. These people continued in faith. That's true faith. True faith suffers. Yung mga nagsasabi na hindi mo alam yung napagdaanan ko eh. Of course, we don't know yung pinagdaanan mo. We don't know yung pinagdaraanan mo. We don't know kung gaano kahirap sa'yo. Hindi mo alam yung sakit. Of course, we may not know kung gaano kasakit sa'yo. But if you're a Christian, if you're saying you have faith, the Bible tells us that you may suffer, it may be threatened, it may go through challenges, but through faith will overcome. Because nakikita ng pananampalataya na meron nag-aantay na mas maganda, mas dakila, mas kapakipakinabang compared sa mga bagay-bagay na meron siya. Mga kapatid, kung titignan natin yung mga prinamis ng Panginoon sa New Testament believers for the present and the future, napakaganda yung pangakong meron kay Kristo. And, merong isang character na nagsabi yung ganito. I don't know kung alam nyo kung sino yung character na to. People's dream, sabi niya, don't ever end. Let them laugh. Let them laugh. Minsan yung panampalataya natin katawa-tawa for them. Let them laugh. If you're aiming for the top, not for the sake of getting on the top, but Christ is there, sa top na yon, sa pinaka-goal, you don't always need your fist to show your mind. And I think this is true of the Christian life. It is not only their dream that they are aiming, it is what have been promised sa kanila, which they take hold by faith that makes them press on. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga kapatid, anong pangako ang pinanghawakan nyo? Later on, we share that. And if you want to quote a Bible passage, that's good. But ang pamumuhay na lahat ay okay na, lahat ay secured na, ay madali. Pero ang pamumuhay na hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari in the next moment, in the next year, leaves you nothing but to live with faith. Hindi natin alam kung ano nag-aantay sa atin talaga. December 8 na. Ilang araw na lang, January 1 na, 2025. Do you know what awaits 2025? Inaabangan nyo yung Christmas party and exchange gift. It's good to abang, but bottom line, hindi talaga natin alam kung anong nangyayari. But there is the evidence of the spiritual life. It's okay na hindi mo alam kung anong nangyayari. It's okay. Because their faith is made manifest. I don't know what's coming. I don't know what's going on. But I know something awaits me. And something awaits me is stronger than the unknown.
And I will press on. I will continue. Kaya the challenge to us this morning, mga kapatid, when you look around, you look at the people sa inyong workplace, sa inyong classroom, sa inyong, maybe even sa inyong family, the challenge that the Bible tells us right now in chapter 11 of Hebrews is to be different. Don't be like them. Do not shrink back. Be different. I-accept mo that life here in this world is VUCA. You've heard the word VUCA? Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Uncertain of life. Accept that. But look to the one who is certain. And life here on earth is worthy adventure because success is assured by faith. Let us go to the Lord in prayer.